Magandang umaga po sa ating lahat. Ang lahat po ay inanyayahan na magsipasok po dito po sa loob. At kung maaari po ay i-occupy po natin yung mga upuan na wala pong nakaupo. Ayan. Purihin po ang Diyos. Tayo pong lahat ay magsitayo. At sa ating pong pagtayo, ihanda po natin ang ating mga sarili. Tayo po ay sama-sama pong mananalangin. At tayo po ay magpapasalamat, magpapasiyasat at magpupuri po sa ating Diyos. Salamat Panginoon sa napakagandang araw na ibinigay niyo po muli sa aming lahat. Tunay nga po na lagi po naming nararanasan ang iyong kabutihan. Salamat Panginoon sa iyong wagas na pag-ibig. Higit sa lahat Panginoon ang iyong biyaya. Lagi pong sa iyong biyaya. Kaya kami naririto. Salamat Panginoon sa mga ginagawa niyo po sa amin at sa mga gagawin niyo pa sa aming buhay. Patuloy Ama, na ikaw yung aming maparangalan, ikaw yung aming maitaas sa aming pagpupuri, sa aming pag-awit, sa pagtaas ng aming mga kamay, sa aming pag-indak. Makita mo sa aming puso, sa aming isip, Ama, na kami ay nagnanais na ikaw ay aming madakila, maitaas ang banal mong pangalan. Sa aming pagsamba, Panginoon, naway makita mo sa aming puso ang kagalakan at lagi pong na-excite na ikaw ay aming masamba sa Espiritu at katotohanan. Samahan niyo po kami at nawa Panginoon ay narito ka, maranasan po namin ang iyong presensya. Maranasan ng bawat isa Panginoon ang iyong pag-ibig. Patuloy ka po naming sinasamba, itinataas ang dakila mong pangalan, sa pangalan mo lamang po Panginoong Jesus. Amen. Amen. Tayo'y nag-aawit, mapasok sa tahanan niya, may kagalakan. Doon ay napupuri, walang hanggang kasiyahan. Sa Diyos na napupuri, kailan pa man. Ang pagpastan tayo'y nagpapakalan. Sa pag-ibig niya, sadyang pagkakas. Tama-tama na pupuri, walang hanggang kasiyahan. Sa Diyos na napupuri, kailan pa man. Gandang pagpastan tayo'y nag-aawitan. Mapasok sa tahanan niya, may kagalakan. Doon ay napupuri, walang hanggang kasiyahan. Sa Diyos na napupuri, magpakailan pa man. Sama-sama napupuri, walang hanggang kasiyahan. Sa Diyos na napupuri, kailan pa man. Sama-sama napupuri, walang hanggang kasiyahan. Sa Diyos na napupuri, kailan pa man. Sa Diyos na napupuhay, kailan pa man.
Puri sa'yo, Panginoon, di na kayang pigilin ka, pag-iwang ka na darama. Ang siyang dahilan, kaya ang puso ko'y puno ng sigla. Sa iyo ko ay aawit, ang papuri pagsamba. Araw ang pupuri, araw ang asanda, nakapitay sa pag-ibig mo. Araw-araw ang pupuri, nakapitay sa pag-ibig mo. Talagang pupuri sa'yo, Panginoon, di na kayang pigilin ka, ang pag-iwang ka na darama. Siyang dahilan, kaya ang puso ko'y puno ng sigla. Sa iyo ako ay aawit, ang papuri pagsamba. Araw-araw ang pupuri, nakapatay sa pag-ibig mo. Ikaw lang ang buhay ko. Araw-araw ang pagpupuri, nakapatay sa pag-ibig mo. Araw-araw ang pupuri, araw-araw sa samba. Araw-araw ang pupuri, araw-araw ang pupuri, araw-araw sa samba. Araw-araw ang pupuri, araw-araw sa samba. Araw-araw ang pupuri, napakasarap magpunin sa ating Diyos. At hindi lamang po araw-araw, oras-oras, minuminuto ng ating buhay. Patuloy po natin siyang awitan. Patuloy po natin siyang pasalamatan. At tanging sa Diyos lamang po tayo magtiwala. Sa Kanya lamang po. Sa Panginoong Jesus, tiwala sa buhay ko ay may sa pagsubok at lumbay, naroon siyang maramay. Panginoon ay kapagkailan pa man. Kung ika'y
panalangin. Para ba daigdig sa iyo'y pinakasal? Alalahanin mo sana, minamahal ka niya. Pangino'y pagkakay ka. Biyaya niya ka ba? Biyaya niya ka ba? Sa buhay ko sapat, di man karapat dapat buhay ka. Pangako niya'y pinag-iba, di tulad ng Pangino'y kapagkailan. Biyaya niya ka ba? Sa buhay ko sapat, di man karapat dapat buhay ka. Pangako niya'y pinag-iba, di tulad ng iba. Pangino'y kapagkailan. Biyaya niya ka ba? Sa buhay ko sapat, di man karapat dapat buhay ka. Pangako niya'y pinag-iba, di tulad ng iba. Pangino'y kapagkailan. Alalahanin mo na minamahal niya. Pangino'y pagkailan. Pangino'y kailan. Pangino'y pagkailan. Di ka nagkulang, kaya mo sa dagat. Oh, sa'ki walang hanggan, ibig mo ako noon. Di ka nagkulang, kaya mo sa akin. Oh, sa'ki walang hanggan, ibig mo ako noon. Kung nakila ka tapat sa dalangin ko, ako'y inibig mo kahit ako ay ganito. Walang katapusan ang pagmamahal mo, walang pinipili ang puso mo. Kung nakila ka tapat sa dalangin ko, ako'y inibig mo kahit ako ay ganito. Walang katapusan ang pagmamahal ko, walang pinipili ang puso mo. Dahil di ka nagkulang, kaya mo sa akin
Sa walang hanggan, inibig mo ako noon. Kahit kailan, di ka nagmumula. Ako pag-ibig mo, walang hanggan, inibig mo ako noon. Inibig mo ako noon. Inibig mo ako noon. Salamat, Panginoon, sa dakilang mong pag-ibig. Salamat, O Diyos, sa dakilang mong katapatan. Tunay nga na wala kang katulad at ikaw lamang, Panginoon, ang aming sasambahin, ang aming pasasalamatan, ang aming papupurihan. Sa iyo ang pagdakila, sa iyo ang pasasalamat, sa iyo ang pagsamba. Sa banal mong pangalan, Panginoong Jesus. Amen. Amen. Yan, isang magandang umaga po sa bawat isa sa atin. Nabati nyo na po ba ang inyong katabi? Ayan, pakibati nyo na nga po at pakingitian ng isang matamis po ng ngiti. So, salamat po sa Panginoon sa pagkakataon pong ito. Tayo po muli ay pinagsama-sama po ng Panginoon para tayo po sama-samang sumamba at bilang bahagi po ng ating pagsamba ay ang pagbubulay-bulay at ang pag-aaral po ng kanya pong mga salita. Inaanyahan ko po ang lahat para sa pagbasa po natin ng salita po ng Diyos at bilang pagbibigay po natin ng paggalang dito. Tayo po tayong lahat mga kapatid at atin pong basahin ang ating pong text na atin pong pagbabatayan ng atin pong pag-aaral. Pakikukan nga po yung slide natin. Ayan, tayin lang po natin ha. Ayan, so ang ating pong text ay mababasa po natin sa Lucas chapter 9 verses 57 to 61. So basahin po natin. Samantalang sila'y naglalakad, may isang lalaking lumapit at nagsabi kay Jesus, "Susunod po ako sa inyo kahit saan kayo pumunta." Next verse po. Sumagot si Jesus, "May lungga ang asong gubat at may pugad ang mga ibon, ngunit ang anak ng tao ay wala man lang mapagpahingahan." At sinabi naman niya sa isa, "Sumunod ka sa akin." Ngunit sumagot ito, "Panginoon, hayaan lang po muna ninyong maipalibing ko ang aking ama." Sinabi ni Jesus sa kanya, "Hayaan mo na ang mga patay ang maglibing sa kanilang mga patay, ngunit humayo ka at ipahayag mo ang kaharian ng Diyos." May isa namang nagsabi sa kanya, "Susunod po ako sa inyo, Panginoon, ngunit hayaan ninyong magpaalam muna ako sa aking pamilya." At sa huling talata po, at ganito naman ang tugon ni Jesus, "Sino mang nagsimulang mag-araro, ngunit panay ang lingon, ay hindi karapat-dapat sa kaharian ng Diyos." So pinagpala po tayo ng Diyos sa pagkabasa ng kanyang salita. Saglit po tayo manalangin. Aming Diyos Ama na makapangyarihan sa lahat, sa umaga pong ito, kami po ay muling nagpapasalamat sa iyo at amin pong patuloy na ipinapakiusap ang malaya mo pong pagkilos sa buhay ng bawat isa sa amin. Tulungan mo po kami na sa pamamagitan ng iyong mga salita, kami po ay mapaalalahanan, kami po ay maituwid, kami po ay mapalakas, Panginoon. Ikaw po, aming Diyos, ang personal na mangusap sa amin sa umaga pong ito. Pinagkakatiwala po namin sa iyo ang lahat sa tanging pangalan ng aming Panginoong Yesus. Tayo pong lahat ay magsabi ng Amen. Makakaupo na po ang lahat para sa ating pong introduction. So payagan po ninyo ako na encourage po kayo na gamitin ang inyong imagination. No?
So imagine po ninyo na ang IRM Area F1 ay meron pong twin church o kakambal na iglesia. No. At so dahil ito po ay twin church, no, halos identical po ang kanyang features. Pagpapasok po kayo, parang ganitong-ganito. Dami po niyang pagkakatulad. Halos similar po sa ating church. Pero ang pangalan po ng church po na to ay IRM Area F1 Christian Church Light Edition. Yan. Para pong Coke, di ba? Ang Coke merong Coke Light. Ang Spam, meron pong Spam Light, di po ba? So kung merong IRM Area F1, meron din pong IRM Area F1 Light. Oho. At dahil ito po ay light version lamang ng IRM Area F1, kung sa IRM Area F1 ay ini-encourage po tayo na ibigay ang ating 10% o ika po. Sa IRM Area F1 Light ay 5% lamang. Ayan. So kung sa IRM Area F1, 10 utos ang dapat po nating sundin, sa IRM Area F1 Light, 5 utos lamang. At kayo na po ang mamimili kung ano sa 10 po na iyon ang inyong susundin. Sa IRM Area F Light Edition, ang sermon po ay 15 minutes lamang. Ang kabuwang oras ng pagsamba ay 45 minutes lamang. So sa IRM Area F Light Edition, sa Lord's Supper, hindi po grape juice ang gamit, kundi during Lord's Supper, white chocolate mocha ng Starbucks ang iniinom at Whopper hamburger ng Burger King ang kinakain. Ganyan po kasarap magsimba sa IRM Area F Christian Church Light Edition. Ngayon, tatanungin ko po kayo mga kapatid. Kung kayo po ang aking tatanungin, honestly, at sa totoo lang po, saan po ninyo pipiliin na mag-church? Sa IRM Area F1 o sa IRM Area F1 Light Edition? Siguro po, lahat po tayo dito, ang pipiliin po natin ay sa IRM Area F1 Light Edition. Bakit? Kasi po it is more appealing to the flesh. Tama po ba? Di po ba? Pero kung papasinin po natin na although ito po ay just an imaginative church, pero sa tingin ko po, meron pong katotohanan po ito sa ating pong mga buhay, sa aking pong nabanggit na halimbawa. Dahil alam niyo po mga kapatid, marami pong mga churches ngayon, upang maka-attract daw po ng maraming tao, willing po sila na gawin ang lahat ng mga bagay na maging magaan o light para sa kanilang mga church members. May mga churches daw po ngayon na ibinababa po nila or they lower down yung kanilang spiritual, moral, at maging ang kanila pong mga commitment sa mga katuruan ng salita ng Diyos. Hindi po nila namamalayan na light church na pala ang kanilang iglesia. At ang resulta daw po ng pagkakaroon ng ganitong maraming light churches ngayon, marami pong million of churchgoers ngayon na tinatawag nila ang kanilang sarili bilang Christians. Subalit hindi naman sila fully committed sa Panginoon at wala po yung tinatawag nating makikita sa kanilang mga buhay yung radical discipleship. Alam niyo po, ang sabi po ni George Gallup, ayon po sa kanyang research, ang sitwasyon daw po ngayon sa mga evangelical churches, halos mas mababa daw po sa 10%, Mas mababa na daw po sa 10% ang talagang matatawag mong radical disciple ni Lord Jesus. So, sa 10% po na yan, kasama pa po dyan ang worker. So, ipagpahalimbawa po natin dito sa ating church, sa IRM Area F. Meron po tayong ipagpahalimbawa po nating 200 kaanib. So, kung totoo po ang research po na to, sa 200 kaanib po ng IRM Area F1, 20 lang po doon ang talagang matatawag mo na committed at talagang disipulo ng atin pong Panginoong Jesus.
Kaya nga po, minarapat po natin sa umagang ito, no, ang title po ng ating pong mensahe ay Radical Discipleship, the Cost of Following Jesus. The radical discipleship, the cost of following Jesus. Kapag tinignan po natin sa dictionary, ang dalawang pakahulugan po ng radical, makikita po natin ang mga salita pong ito. Una po, meron po siyang pakahulugan ng foundational. No. Next slide nga po, yan. Meron po siyang pakahulugan ng pangalawa po ng intrinsic. Kapag sinabi po nating intrinsic, yan po ay primary, basic, or essential, o mahalaga. Pero sa kabilang dako po, ang isa pong pakahulugan na tinatawag po nating radical, fanatical. No, yung mamaya po, meron pong magrarally sa Luneta. Mga fanatical po yun, di ba? Mga buwis buhay, yan po yun. Extensive, revolutionary, no? Kayang itaya ang kanilang buhay. Naalala ko tuloy si Robin Padilla, di po ba? Ano po yon during the hearing ng Senado, di po ba? Sabi niya, wag lang yung kanyang relihiyon. At sabi niya, handa niyang itaya ang kanyang buhay para sa kanyang relihiyon. Yun po yung tinatawag po nating radical, revolutionaryo, extreme. No? Pero alam niyo po mga kapatid, yung term po na radical, ay isa pong dakilang salita o magandang salita to describe God's call for discipleship. No? So, at ito po yung alam natin na panawagan po ng Diyos sa pagiging alagad. Kung titingnan po ninyo, mula noon hanggang ngayon, ang Panginoong Yesus po ay naghahanap ng mga followers, no? Who are not only foundational but also fanatical, zealous sa kanilang paglilingkod. Hindi lamang po alam nila ang mga simpleng katotohanan, kundi yung mga katotohanan po na nalalaman po nila, isinasabuhay po nila. Hindi lamang po nila pinapahalagahan ang karunungan, kundi isinasabuhay po nila ang bawat katotohanan na kanila pong natututunan. Ibig sabihin, ito pong mga disciple po na to, may drastic change at transformation sa kanyang buhay. Tingnan nyo nga po yung katabi nyo. Meron po ba yung drastic na pagbabago? Meron po bang transformation na nangyayari sa kanyang buhay? Siyempre po, yung transformation po na yun, hindi po pasama, kundi pabuti. No? Yan po yung sinasabi po natin. Kaya, yun po yung talagang panawagan po ng ating pong Panginoong Hesus sa bawat isa po sa atin. Alam niyo po, pag binasa niyo daw po itong Lucas chapter 9 verses 57 to 61, pagdating daw po ng chapter 10, paglagpas lang po ng 2 verse, ang mababasa nyo daw po doon, ito ang sabi po ng Panginoon, the harvest is plentiful, but the workers are few. Napakarami ng aanihin, ngunit kakaunti ang mag-aani. Tingnan po ninyo ito mga kapatid. Kakaunti na nga ang mag-aani, pero sa ating pong passage kanina, meron na pong 3 na nag-volunteer na lumapit sa Panginoon para sumunod sa Kanya. Pero ang tanong, tinanggap po ba sila ng Panginoon? Tinanggap po ba sila ng Panginoon? Hindi di po ba? Bakit po? Bakit hindi sila tinanggap ng Panginoon? Alam niyo po ang dahilan, hindi po sila tinanggap ng Panginoon dahil sa paniwala ko po, ayaw pong ikompromiso ng Panginoon ang kanyang standard. Ayaw po ibaba ng Panginoong Yesus ang kanyang pamantayan. Ayaw pong paliitin ng Panginoon ang kanyang requirements. So nananatili po na mataas ang hinihinging requirement ng Panginoon sa mga nagnanais na kanyang maging alagad o tagasunod niya. Kaya hindi po niya tinanggap yung 3 volunteer na lumapit sa kanya para sumunod despite the fact na ang sabi nga po ng Panginoon, napakarami nang aanihin, subalit kakaunti ang mag-aani. Kaya po sa tingin ko po, noong panahon na yon, nasabi nga po, halimbawa, meron pong si Jesus na ang tawag po sa kanya ay marketing consultant. Diba ba? Ang i-advise po ng marketing consultant sa Panginoong Yesus ay ganito, Jesus, kung gusto mong dumami ang mga laborers mo, dapat maging realistic ka. Yeah? Babaan mo ang standard mo. Di ba? Para dumami ang mga laborers mo. Kasi kung napakataas ng standard mo at ng pamantayan mo, kukunti lang talaga ang papasa.
Kaya yun po yung pwedeng recommendation ng kanyang marketing consultant. Babaan mo ang standard mo. Pero sabi nga po natin, ang Panginoong Yesus, bagamat may 3 nag-volunteer, pero hindi po niya tinanggap. So makikita po natin ngayon na kapag mag-a-apply ka sa pagiging alagad o tagasunod ng Panginoong Yesus, mamimili ka lang sa 2 bagay. Pass or failed. Tingnan mo katabi mo. Papasa kaya yan o babagsak? Yan. Ha? Kung ang pag-uusapan po kaya ay pamantayan, alam nyo, kung tayo ang magbibigay ng standard, pwede nating sabihin, pasado na yan. Si Kuya Robert, pasado na sa akin yan. Pwede na yung maging alagad, di po ba? Pasado na. Kung ang atin pong pamantayan at tayo po ang magbibigay ng pamantayan sa pagiging alagad, pwedeng pasado na. Di po ba? Sasabihin nyo, mas masipag naman ako kaysa sa kanya. Lagi akong dumadalo ng mga gawain. Nagmi-mission pa nga ako. Regular akong dumadalo ng mga pagsamba. Nagbibigay ako ng tithes. Tiyak pasang-pasado ako. Di ba? Pero ang tanong, ito po ba yung talagang nire-require po ng Panginoon? Ito po ba yung standard ng Panginoon na kanya pong isinet nung siya po ay pumipili at naghahanap ng mga kanyang taga-sunod. So kailangan po natin mga kapatid na matiyak po ang bagay po na to. So para matiyak po natin kung tayo po ba ipapasa o hindi, kailangan po nating sagutin ang katanungan na ito. What kind of commitment does Jesus required of us? What kind of commitment does Jesus required of us? Ano ba ang dapat na commitment na meron tayo na dapat makita sa atin bilang tagasunod ng ating Panginoong Yesus nang sa gayon, tayo po ay pumasa ayon sa pamantayan ng Panginoong Yesus at hindi po tayo bumagsak. Sa ating pong pag-aaral, nais po nating bigyan diin the call of Christ to radical discipleship is not just important. It is one of life's greatest priorities. Ulitin po natin. The call of Christ to radical discipleship is not just important. It is one of life's greatest priorities. Hindi lamang po ito mahalaga, kundi ito po ay isa sa pinakamahalagang layunin ng ating buhay. So sa story po natin, meron pong 3 lalaking lumapit sa Panginoong Yesus at nag-apply na kanyang maging alagad. Pero yun nga po, ang nakalulungkot, ang 3 tao po na to, ang 3 lalaki po na to na nag-volunteer, bumagsak po sa pamantayan ng ating Panginoong Yesus. Kaya po pag-aralan natin ngayon, ano po kaya ang naging failure ng 3 ito? Bakit hindi sila pumasa sa pamantayan ng ating Panginoong Yesus nung sila po ay nag-apply bilang maging tagasunod? Nang sa gayon, maiwasan na po natin yung kanilang naging failure at kapag tiningnan tayo ng Panginoon at tayo nag-apply at sinabi natin, Lord, here I am, gusto kong sumunod sa iyo, papasa tayo sa kanyang pamantayan. So tingnan po natin, ano po ba yung failure ng mga 3 lalaking ito? Number 1, ayan. So number 1 po, titingnan po natin the persuasion of radical discipleship. The persuasion of radical discipleship. Yung pong persuasion po na to, ang naging failure po ng unang lalaki. Mababasa po natin sa verse 57. Ito po ang sabi niya, Panginoong Jesus, susunod po ako sa inyo kahit saan kayo pumunta. Di ba? Ang sabi niya, I will follow you wherever you go. Kapag narinig po natin ang salitang ito, makikita po natin na napaka-impressive. Tama po ba? Nakaka-impress po. Kasi ang sabi po niya, Panginoong Jesus, susunod po ako sa inyo, ano daw, kahit saan kayo pumunta. Pero alam niyo po, hindi po na-impress ang Panginoon. Hindi po na-impress ang Panginoon sa unang lalaki na to na nagsabi sa kanya na, susunod po ako sa inyo kahit saan po kayo nagpunta. Bakit po kaya? Bakit po kaya hindi po na-impress ang Panginoon sa sinabi ng unang lalaki? Alam niyo po kung bakit? Kasi po, alam po ng Panginoon na ang lalaki ito ay hindi lubos
nauunawaan ang kanyang sinabi. No, batid po ng Panginoon na hindi lubusang naiintindihan ng lalaking ito ang kanyang sinasabi. Emotionally, masasabi natin na willing siya sumunod, pero ang totoo, hindi po niya kinount ang halaga ng kanyang magiging pagsunod. Tama po ba? Maganda po ang kanyang ipinahayag. Tama po? Ngunit kulang sa laman. Okay? Ang husay po niyang magsalita. Ngunit kulang po siya sa aksyon. Ang galing po niyang magsalita, subalit kulang sa gawa. Ang malaking pagkukulang po ng lalaking ito, ang ganda po ng sinasabi niya, pero nagiging empty na lamang ang kanyang salita. Bakit? Kasi po, hindi po nakikita ang kanyang sinasabi sa kanyang isinasagawa. Alam niyo daw po mga kapatid, para daw po maiwasan natin to, nawawalan daw po pala ng power yung ating mga sinasabi kapag nagsasalita tayo, pero hindi naman po nakikita sa ating mga gawa. Mabilis po tayong magsalita. Tama po? Mabilis po tayong magpasya. Pero minsan, hindi natin kinakount yung cost ng ating mga sinasabi. At ito po yung naging failure ng lalaki po na to. No? Nagpahayag po siya na maganda sa Panginoon, magaling po siyang magsalita, pero hindi po nai-impress ang Panginoon. Bakit po? Kasi po, wala naman pong kalidad ang kanyang buhay. Same with us. Wala pong kalidad ang ating mga buhay kung kahit gaano tayo kahusay magsalita, pero hindi naman po nakikita sa atin pong mga gawa. Kaya nga po ang salita po ng Diyos ay nagbababala patungkol po sa mga walang kabuluhang salita. Now, tingnan po natin, ano po sabi ng Ephesians chapter 5 verse 6? Let no one deceive you with empty words. For because of such things, God's wrath comes on those who are disobedient. Alam niyo po, maganda po ang translation po nito sa Pinoy version. Pwede po ba natin sabay-sabay na basahin? 1, 2, 3, begin. Huwag kayong magpapaloko sa mga walang kwentang salita. Kasi dahil sa mga iyan, ay naparurusahan ng Diyos ang lahat ng ayaw sumunod sa Kanya. Huwag kayong makisama sa mga ganyang tao. Tingnan po ninyo yung pong unang lalaki. Alam niyo daw po ba sa Matthew 8, sinasabi po na ang lalaki pong ito ay isang iskriba. No? At bilang isang iskriba, nakita po niya ang mga himala na ginawa ni Jesus sa chapter 9. Nagpakain po ang Panginoong Jesus ng 5,000. Pagdating po ng mga ilang chapters, ang sabi po doon, ang Panginoon ay nagpagaling ng mga may sakit, no? Nagpalayas ng mga demonyo. Pagkatapos po noon, sa pagdating po ng chapter 8, pinatigil niya ang malakas na alon, no? Bumuhay siya ng patay. No? At alam po natin, ito daw pong mga bagay po na to, ang nag-motivate po sa iskriba, ang mga himala na kanya nasaksihan. Kaya po, sinabi po niya sa Panginoon, Lord, I will follow you wherever you go. Dahil ano? Dahil daw po sa mga himala. Dahil daw po sa mga pagpapala. Ang mga himala na kanyang nasaksihan, ang mga pagpapala na kanyang nakita, ang nag-akay sa kanya, ang nag-persuade sa kanya upang sumunod siya kay Jesus. Pero alam niyo po mga kapatid, nakikita po ng Panginoon kung ano ang nasa kalailiman ng kanyang puso. Tingnan po ninyo, ano po ang naging response ng ating Panginoong Jesus sa verse 58. Sabi po ng Panginoong Jesus, sumagot si Jesus, may lungga ang mga asong gubat, tama po, at may pugad ang ibon. Ngunit ang anak ng tao ay wala man lang matulugan o mapagpahingahan. Sa madaling salita po, sinasabi ng Panginoon dito sa lalaking na to, no, kung susunod ka sa akin, huwag kang mag-expect ng comfort. Sinasabi niya sa lalaking ito, kung susunod ka sa akin, huwag kang mag-expect ng mga privileges. Kung susunod ka sa akin, huwag kang mag-expect ng mga reward. But rather, expect sacrifices. Kaya alam niyo po, minsan yung feeling natin ng mga mananampalataya, yung parang entitled po tayo. Sasabihin po natin, Lord, after serving you,
Bakit ganito lang ang buhay ko? Di ba naglilingkod naman ako sa iyo? We feel entitled, no? Pero alam niyo po, mga kapatid, hindi po tayo tinawag ng Panginoon para sa isang buhay na marangya. Tinawag po tayo ng Panginoon sa isang buhay na puno ng pagsasakripisyo. Pero ito pong katotohanan po na to ay binabaligtad po ng sanlibutan. So the first man represents many Christian in our churches today. How? Pansinin po ninyo. Marami pong mga miyembro, they go to church. They worship God. They come to God. Alam niyo po ang malungkot, not mainly because they love God. Hindi dahil sa mahal po nila ang Diyos, but they seek His blessings. Kundi ang hinahanap po nila ay ang pagpapala. At dahil po doon, masasabi natin, these people do not truly love Jesus. Hindi po talaga nila mahal si Jesus. Alam niyo ko po ang gusto po nila? They want to get something from Him. Lahat po tayo we serve. But we are still motivated more by blessings. We hope to receive at hindi dahilan sa ating pagmamahal sa Panginoon. Kaya katulad po ng iskriba, no? Lumalapit po tayo minsan kay Jesus, naglilingkod po tayo kay Jesus, ngunit ang talagang gusto po natin ay hindi si Jesus, kundi ang mga himala at pagpapala niya na kaya niyang ibigay pagkatapos nating maglingkod sa Kanya. Kaya dapat po nating tanungin ang ating mga sarili, Panginoon, ano po ba talaga ang persuasions ng aking paglilingkod? Ano ba ang tunay kong dahilan bakit ako naglilingkod sa iyo? Sabi nga po, dalawang bagay lang daw po yan. We serve because we want Him, or we serve because we want something from Him. Naglilingkod tayo kasi mahal natin siya, o kaya naman naglilingkod tayo kasi gusto nating may makuha sa Kanya. Asan po tayo dun, mga kapatid? Ano po ang nagbubunsod sa atin at nag-aakay sa atin upang sumunod sa atin pong Panginoong Yesus? Kaya ito po ang sabi ng Panginoon sa Kanyang mga salita sa Mateo chapter, next verse nga, sa Mateo chapter 15 verse 7-8. Ganito po ang sabi. Pakibasa nga po natin ng sabay-sabay. 1, 2, 3, begin. Mga mapagkunwari, tama ang sinasabi ni Propeta Isaias tungkol sa inyo. Ang paggalang sa akin ay pakunwari lamang, ngunit sa bibig at hindi sa puso nito bumubukal. Sabi po dyan, meron pa po next verse, walang kabuluhan ang kanilang pagsamba sapagkat ituturo nilang galing sa Diyos ang kanilang mga utos. Tingnan po natin sa Pinoy version. At basahin po natin ng sabay-sabay. Sige po, Pinoy version. 1, 2, 3. Basahin nga daw po ng mga plastic. Ayan. Okay. O sige, basahin po natin sa Pinoy version. 1, 2, 3, begin. Mga plastic. O hindi po yan yung katabi nyo. O ready, ulitin natin. 1, 2, 3. Mga plastic. Tama nga ang sinabi ni Propeta Isaias tungkol sa inyo. Sinasabi ng mga tao na ginagalang nila ako, pero malayo naman ang puso nila sa akin. Diba? Kaplastikan po pala ang iyong paglilingkod sa Panginoon kung when at the back of your mind, you are expecting God to bless you. At kapag hindi binigay ni Lord ang hinihingi mo, tatampo ka na kay Lord. Sabihin mo, linggo-linggo na nga akong nag-church. Pero bakit ganito? Bakit ganito? Alam niyo po, mga kapatid, hindi daw po nalulugod ang Diyos sa ganito. Bakit po? Sabi nga po, the desire to serve and worship God should come from righteous and godly persuasions.
Kaya po yung unang lalaki, hindi po tinanggap ng Panginoon. Why po? Kasi po yung commitment niya, nakabase sa maling persuasions, sa maling motibo. Dahil ang gusto lang niya, the price. But, he is not willing to pay for the price. Sino po sa atin ngayong umaga ang naririto ngayon na pumunta, sumamba, dahil mahal niya ang Lord o dahil nagsisik siya ng blessing? Meron po ba sa inyo na nagsasabi, Lord, sasamba ako sa iyo kasi gusto kong pagpalain mo ako? Yun po ba ang motibasyon ng bawat isa sa atin? O ang motibasyon natin kung bakit tayo naglilingkod at sumasamba sa Panginoon, Lord, sumusunod ako sa iyo, sumasamba ako sa iyo, naglilingkod ako sa iyo, hindi dahil sa pagpapala, kundi dahil sa mahal kita. Sino po ang makapagsasabi sa bawat isa sa atin na gano'n ang uri ng ating persuasion? Therefore, ang first requirement po ng radical discipleship is right persuasion. Magkaroon po tayo ng tamang motibasyon. Hindi po mababaw na damdamin, kundi isa pong malalim, no, at may pagsisekripisyong pagmamahal sa atin pong Panginoong Jesus. Lipat po tayo sa pangalawang lalaki. So makikita po natin ang kanyang failure ng pangalawang lalaki ay may kinalaman po sa tinatawag po nating priority. Sabihin nyo nga po, priority. The first one, persuasion. The second one, the priority. So ang sabi po ng verse 58, kung hindi po ako nagkakamali, yon. Ang sabi po niya, Panginoon, tulutan po ninyo muna akong, Panginoon, hayaan lang po muna ninyong maipalibing ko ang aking ama. Tanong, kung kayo po si Jesus, papayagan po ba ninyo yung lalaki? Ha? Pag nagpaalam po sa inyo, kung kayo po si Jesus, sa sinabi, Panginoon, hayaan lang po muna ninyong maipalibing ko ang aking ama. Kasi sabi po sa kanya ng Panginoon, sumunod ka sa akin. Ito yung kanyang naging sagot. Panginoon, hayaan po muna ninyo akong maipalibing ko ang aking ama. Kung kayo po si Jesus, papayagan niyo po ba yung lalaki? Hindi. Marahil yung iba papayagan. Alam niyo po kung ako si Jesus, papayagan ko po yung lalaki. Kapag nakapakinggan po natin yung kanyang sinabi, pwede nating sabihin na napaka-reasonable po naman ng kanyang excuse. Valid yung kanyang dahilan. Tama po ba? Ipalilibing po ang kanyang tatay. Mahal niya yung sa buhay. So, ibig sabihin, valid po yun. Pag binasa po natin ang talata pong ito sa Pinoy version, ganito po ang ating mababasa. Sabi po ganito, Sir, yan, Pinoy version po yan ha. Sir, pwede po munang umuwi muna ako para ipalibing ang tatay ko? So, nagpapaalam po siya sa Panginoong Yesus. Pero ano po ang sagot ng Panginoon sa verse 59? Ang sabi po niya, hayaan muna na ang mga patay ang maglibing sa kanilang mga patay, ngunit humayo ka at ipahayag mo ang kaharian ng Diyos. Hindi po ba parang napaka-insensitive naman ni Lord? Di ba? Nasabihin niya yon. Parang namang walang puso. Parang walang awa naman ata si Lord. Sabihin niya, hayaan mo na ang mga patay ang maglibing sa kanilang mga patay. Ngunit humayo ka at ipahayag mo ang kaharian ng Diyos. Alam niyo po, sa unang basa, ito yung magiging initial na judgment po natin sa naging sagot ni Jesus. Kung hindi po natin iintindihin at aaralin, no, kung ano po yung konteksto ng bagay po na to. Yun daw pong praise na sinabi niya, Panginoon, tulutan po muna niya akong umuwi at maglibing po ng aking ama, ay isa daw pong tinatawag na Jewish idiom. O ito po isa pong figure of speech, idiomatic expressions. Sa makatuwid po, dahil ito po ay figure of speech, hindi po natin ito dapat i-interpret as literal. Ibig sabihin, hindi po literal ang pakahulugan niyan. Ang mga scholars daw po ay nagsasabi no, na ang sa pagkakataon pong ito na sabihin po nung lalaki na hayaan niyo po munang ilibing ko ang aking ama, ay hindi pa po patay ang tatay nung ikalawang lalaki. Bakit po? Kasi kung ang tatay daw po ng lalaking ito ay patay, dapat po, number one, ang gagawin nitong lalaki na to, nasa bahay lamang siya.
No? At i-observe niya yung tinatawag nilang 7-day burial costume ng mga Hudyo. Oh. At kapag daw po patay ang pamilya mo, nasa bahay ka at nagluluksa. Pero sa kwento po natin, asan po yung lalaki? Di ba? Nasa labas po at kasama ang maraming tao. Therefore, ang tatay po ng ikalawang lalaki ay buhay pa. Pero marahil po matanda na, no? Marahil po ay mahina na, no? Marahil po ay may sakit na siya at maari naman pong sa mga susunod na mga araw na darating ay maari na rin pong pumanaw. So ang sinasabi ng second man ay ganito, Lord, after my father passes away, kapag natapos ko na po ang responsibilidad ko sa aking pamilya, iyon na po ang time na susunod ako sa iyo. Sa madaling salita, ang issue po dito ay walang kinalaman sa paglilibing. Kundi ang issue po dito ay may kinalaman po sa tinatawag po nating delayed obedience. Sabihin nyo nga po, delayed obedience. Susunod naman po siya pero palaging huli. Palagi na lang sa susunod na panahon. Palagi na lang daw pong pagdating ng panahon. No, Lord, no? Yan daw po yung kanyang theme song. Pagdating ng panahon. Yan ni Aiza Sigera, di po ba? Ito po yung theme song niya. At alam niyo po ba, meron pa siyang isang theme song. Lord, mahal kita pero bukas na lang kita mamahalin. Nila ni Miss Lucia. So makikita po natin, ang desire po ng lalaking ito, sincere. Totoo naman Pero ang pagiging alagad ay hindi po niya prioridad. Ano po ang ibig sabihin? He wanted to follow Jesus someday, but not today. Tayo po, nadidelay po ba tayo ang atin pong pagsunod sa ating Panginoong Yesus? Alam po ninyo, yung excuse po ng lalaking ito, hanggang sa kasalukuyan po, no? Yan din po ang dahilan na ginagamit ng napakaraming Kristiyano. Halimbawa, mga kabataan, ano po ang excuse nila? Lord, after my studies, pag nakagraduate na ako, I promise. Parang si Rufa May, I promise. Di ba? Susunod ako sa iyo. Di ba? Pinagraduate ng Panginoon. Ano po nangyari? Naging young professional. Ito naman ang sasabihin niya, Lord, pag naging stable na po yung career ko, kapag na-promote na po ako, ipa-prioritize na po kita. Na-promote. No. Ang problema, nagkaroon ng jowa. Nagkaroon ng love life. No. Karoon ng love life. Ikinasal. Pagkatapos po ng kasal, sabi po niya, Lord, after ng aking marriage, paprioritize na kita. Uunahin na kita. Sama ko pa yung misis ko. Nagkaroon na ng mga anak. No. So yung young married na po sila, maliliit na po yung mga anak. Ito naman po ang sasabihin nila, Lord, maliliit pa po yung mga anak ko Pag lumaki na po, pinapangako ko po, paprioritize na po kita, susundin na po kita, Panginoon. No. Di po ba? Naglakihan na po yung mga anak. Yung young married, naging kalalakihan at kababaihan. Di ba? Ano naman po kaya ang idadahilan nila? Hanggang sa maging senior citizen. Ano na po ang dahilan ng mga senior citizen? Sasabihin nila, mahina na sila, marami na po silang nararamdaman sa kanilang mga katawan. Dadalangin po sila sa Panginoon, Panginoon, palakasin mo lang ako. Pagalingin mo lang ako. Ipinapangako ko, maglilingkod ako sa iyo. Yan daw po ang epekto ng tinatawag nating delayed obedience. Kapag ang isang araw, dinelay mo, aabot po yan ng 1 linggo. Yung 1 linggo, aabot ng 1 buwan. Yung 1 buwan, aabot ng 1 taon. Hanggang kamatayan mo na. Dinidelay mo ang pagpaprioridad sa ating Panginoon. At nakakalungkot po, maraming Kristiyano, hindi naman talaga ginawang priority ang Panginoon. Tanungin mo nga ang katabi mo, priority mo ba si Lord? All our lives daw po mga kapatid,
buong buhay natin, hindi na po tayo nauubusan ng dahilan. Napakaraming dahilan. Hindi po natin namamalayan na hindi na po talaga natin ginagawang pangunahin ang ating Diyos. Sa maraming Kristiyano, mahalaga sa kanila ang Diyos, pero hindi nila nagagawang pinakamahalaga ang Diyos. Kaya ano po ang nangyayari? Kung kailangan mong mamili between God and their careers, pag kailangan mong mamili between God and yourselves, ano ang pipiliin mo? Alam niyo daw po, mas madalas, ang Diyos at ang para sa Diyos, ang madalas po nating binibitawan at sinasakripisyo. At ang sinasabi po natin, maiintindihan naman ako ni Lord. Tama po ba? So anong pipiliin mo? When life gets tough, ang tanong po sa atin, ang Diyos pa rin po ba ang unahin natin? When life gets tough, inilalagay po natin ang Diyos as second place sa ating pong buhay. Kaya kung hindi po ang Diyos ang ating top priority, yung mga bagay po para sa Diyos ang nasasakripisyo. Yung mga bagay para sa Diyos ang nalalagay sa alanganin. At ito po ang nangyari sa ikalawang lalaki. Mahal po niya ang Panginoon, pero ang problema po, hindi ang Diyos ang kanyang top priority. Siya daw po yung tinatawag na God second type of person. So tandaan po natin palagi, rule number 1. Sabihin niyo nga po, rule number 1. Don't make God number 2. Ulitin nga po natin, rule number 1. Don't make God number 2. Yan po ang palagi po nating isa sa isip, mga kapatid. Rule number 1, huwag mong ilalagay na pangalawa ang Diyos. Dapat po siya ang ating pangunahin sa buhay natin. So, radical discipleship, the priority. Pangalawa po, the persuasion of radical discipleship. At pangatlo po, at ito po, malapit na po tayong magtapos, the process of radical leadership. At ito na po ang pinakahuli. So, ang sabi po ng verse 60, sinabi naman ng isa, susunod po ako, Panginoon. Subalit, magpapaalam muna ako sa aking mga kasambahay. Ano pong sabi niya? Lord, susunod po naman ako pero magpapaalam muna ako sa aking mga kasambahay. Katulad ng mga nauna, makikita natin na parang okay naman Tama po ba? Magpapaalam Magpapasantabi di po ba? Parang nagbibigay respeto siya. So parang wala namang problema sa sinabi niya na magpapaalam lang siya. Ang problema po nito ay ganito. Kapag nagpaalam siya, paano kung hindi po siya payagan? Halimbawa, nagpaalam siya sa kanyang misis, hindi siya pinayagan. Halimbawa, nagpaalam po siya sa kanyang magulang, hindi siya pinayagan. Ang tanong, susunod pa din kaya siya kay Jesus? Malamang sa hindi na. So, kung ang ikatlong lalaki na to ay nagpapakita po ng problema ng maraming Kristiyano sa kasalukuyan, hindi po siya tinanggap ng Panginoon. Bakit po? Dahil ang lalaki po na to ay meron pong tinatawag na divided heart. Sabihin niyo nga po, divided heart. Half of it, gustong sumunod sa Panginoon, pero half of it, ang longing po niya sa dati pa rin po niyang buhay. At alam niyo po kung ano po ang theme song ng lalaking ito? Sana dalawa ang puso ko. May desire po siyang maglingkod kay Jesus pero hindi po niya kayang i-let go ang saya at matamis na alaala ng kanyang dating buhay. Iyan po ang dahilan kung bakit divided and undecided po ang kanyang puso. Kaya nga po ito po ang sabi sa kanya ng Panginoon sa susunod po ng mga talata. Ang sino mang nagsisimulang mag-araro, ngunit panay ang lingon, ay hindi karapat-dapat sa kaharian ng Diyos. Di ba? So, lumilingon. Minsan ganun daw po tayo. Sumisilip tayo sa ating mga dating buhay. Tumitikim-tikim. Ayan. Diba? Ayan. Yeah. Ginagawa po natin yung dating mga bagay na atin pong ginagawa nung tayo po ay hindi pa talaga lubusang nakakakilala sa Lord. Sinasabi po sa atin ng Panginoon, nawawalan po ng silbi ang ating buhay kay Jesus kung ganun po ang ating ginagawa. Kaya pwede po bang sabihin mo sa katabi mo, huwag ka nang bumalik. Ayan. O sabihin mo naman, ikaw din.
Yan. Si D.L. Moody daw po, meron po siyang kwento sa dalawang magkakaibigan. No? Nainip na po ba kayo mga kapatid? Yan. Yan. So meron daw pong dalawang magkakaibigan, no? Lasing. Lasing. Tingnan niya yung katabi nyo. Lasing ho ba yan o naglalasing pa? Kaya sabi, wag ka nang bumalik. Oh, wag ka nang bumalik. Baka may naglalasing pa sa atin dito, ha? Yan po yung sinasabi ng Lord na dapat dating buhay na hindi na natin binabalikan. Di ba? Kaya divided ang ating puso eh. Kasi yung mga dati nating buhay, binabalikan pa natin. Kaya itong lalaki po na to, hindi po masasa standard ng Panginoon. Kasi sumisili pa rin siya sa dati niyang buhay. Sabi nga natin, tumitikim-tikim pa. Tumataya-taya pa ng pakonti-konti, di ba? Meron po ba dito? Ay, sorry po, sorry. Yan. Yun po yung sabi sa atin ng Lord, wag ka na bumalik sa dati mong buhay. So punta po tayo sa kwento po ni D.L. Moody. So meron daw po itong dalawang magkakaibigan, lasing. No? So pagkatapos nilang mag-inuman, no, itong dalawang magkaibigan, nag-decide po sila na umuwi. No? Ang problema po nila, nasa kabilang ibayo po ng ilog ang bahay po nila. No? At nang magtatakip silim na, sumakay po sila sa bangka. Yan. Makay po sila sa bangka. At sinimulan po nila na sumagwan. Sumagwan. Nagtataka po sila kasi halos magdamag na ang inabot. Nakita po na po nila yung inabot na po ng bukang liwayway. Nasurpresa sila. Natuklasan nila, aba, hindi pala sila umuusad. Nasurpresa sila. Magdamag silang nagsasagwan. Nagtataka sila, bakit kayo hindi tayo umusad? Inabot na tayo na magdamag hanggang kinabukasan, pero nasurpresa sila. Andito pa rin tayo. Hindi pala tayo umaandar. Alam niyo po ba kung ano po ang dahilan? Nalimutan po pala nila na alisin sa pagkakatali ang kanilang bangka at iangat ang angkla ng kanilang bangka. Iyan daw po ang trahedya ng maraming Kristiyano. Sumasamba tayo, naglilingkod po tayo, subalit ayaw pa din nating putulin ang lubid ng ating dating buhay. Kaya yun po yung nagchuchok sa bawat isa sa atin upang hindi talaga tayo lubusang makasunod sa Panginoon at hindi talaga natin maranasan ang Kanya pong kapangyarihan sa buhay natin. Kailangan po nating putulin ang lubid. Kailangan po nating kalagan ang lubid na humihila sa atin pabalik sa iyong nakaraan. Mga kapatid, hanggat hindi po natin kinakalagan ang lubid ng nakaraan, hanggang dyan ka na lang. Mapapagod ka lang. Mahihirapan ka lang, paikot-ikot ka lang. Yun naman po ang team song nito. Yung team song ni Sarah Geronimo, paikot-ikot, ikot-ikot lang, ikot-ikot lang. Ikot, ikot, ikot. Ay, mga malapit na akong kumanta yan, no? So, makita po natin, di po ba? Bakit po? Bakit hindi umuusad? Bakit hindi sila talagang nag-grow? Bakit hindi talaga nilubusang nararanasan ng kapangyarihan ng Panginoon, ang pagbabago ng kanilang mga buhay? Kasi pinipilit at may pagkakataon na binabalikan po nila ang kanilang dating buhay. At yun po ang dahilan bakit hindi sila umuusad. Alam niyo po, ang process po ng discipleship, hindi po ito madali. At hindi rin po ito perfect. Pero kailangan po nating dumaan sa proseso para tayo po ay umusad kahit dahan-dahan lang. Amen po ba? Kahit dahan-dahan lang, at least merong pag-usad. Ang nakakalungkot po, napakarami pong mga churchgoers, no, ilang taon na sa kapilya, no, lumaki na sa kapilya, ipinanganak sa kapilya, lumaki sa kapamilya, naging YMO, naging kalalakihan, kababaihan, abay walang pag-usad. Baka ito po ang kanya pong sitwasyon. Sa ating pong pagtatapos, meron daw pong isang kabataan, no, isang youth pastor, na inyayahan po na magsalita, no, sa isang grupo ng mga kabataan na graduating. At habang pinag-uusapan po nila, ang topic po nila ay having priorities. Yan. So itinaas po niya ang kanyang cellphone at lumabas po sa kanyang cellphone, sa screen po ng kanya pong cellphone, na 1% na lamang ang battery nito. Yan. Tinanong po niya ang kanyang mga estudyante, sa palagay ninyo,
kung patuloy kong gagamitin ang aking iPhone, no? Kung patuloy kong gagamitin ang aking iPhone, mag-i-scroll ako, magme-message ako, magwa-watch ako ng mga videos na meron na lamang 1% battery, ano ang mangyayari? So, ang sagot po ng mga estudyante, mamamatay po ang cellphone. Magsha-shutdown po. Muli pong nagtanong yung youth pastor, kung halimbawa, magbubukas ako ng maraming apps, mas maraming games, mas maraming videos, habang 1% na lang ang battery, makakatulong ba yon? Ang sagot po ng mga estudyante, syempre po, hindi. So sa pagkakataon pong yon, kinuha po ng youth pastor yung kanyang charger na nasa kanyang bag at itinaas po ito. At ang sabi niya, meron lamang isang solusyon kung ang battery mo ay malapit ng maubos. Plug it into the charger. Plug it into the charger. At sinabi pa niya sa mga kabataan, ang cellphone cannot power itself. Kahit gaano po ito kaganda, kahit gaano kagaganda ang mga apps mo, at hinayaan mo ito at hindi ito sinaksak sa charger, magsha-shutdown ang lahat. Pagkatapos po, sinabi niya, ganyan din ang ating buhay. Ang cellphone, ang larawan ng ating buhay. Ang mga apps natin sa ating cellphone, ito ang ating mga relationships, ang ating pamilya, ang ating career, ang ating pangarap. At sa ating buhay, we keep on adding more apps. Nagdaragdag po tayo ng mga maraming activities upang magkaroon po tayo ng tinatawag nating pleasures at happiness. At hindi po natin namamalayan sa pagdadagdag natin ng maraming apps, mas lalo tayong nadidrain, mas lalo tayong nai-stress. Sa halip na happiness ang makuha natin, loneliness at despair ang nararanasan natin. Why? Dahil we ignore the only one source ng ating buhay. Hindi natin makita ang katotohanan na yon na hindi pala tayo naka-plug in sa ating charger at yun po ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. Kapag naputol po ang ating connection sa Diyos, tandaan po natin, lahat ng apps ng ating buhay, mawawalan ng saysay. Lahat ng apps, lahat ng lakas natin, magsha-shutdown. So ang reminder po sa atin ng Panginoon sa umagang ito, apart from me, you can do nothing. Kung hiwalay ka sa akin, wala kang magagawa. Marahil po, pagod na po tayo, but huwag po natin payagan na tuluyan tayo maging empty. Make Christ your first connection. At ito po ang napakaganda. Kapag konektado ka sa Panginoon, palagi kang fully charged. Mapufulfill ang purpose ng Panginoon sa iyo at sa pamamagitan mo. Kaya po mga kapatid, don't forget rule number 1. Don't make God number 2. Tayo po'y manalangin. Panginoon, maraming pong salamat sa mga salita mo po na aming pong pinagbulay-bulayan sa umaga pong ito. Katulad po ng lagi ko pong pakiusap at panalangin sa iyo, Panginoon. Ako po ay limitado, pero sa mga bagay na sa tingin ko po ay hindi naging malinaw sa aking mga kapatid, alam ko po, banal na spirito, na ikaw ay may makakayahan na ipainawa po ito sa kanila. Tulungan mo po na ang mga salita mo na to ay hindi lamang dito po nila maalala, bagkus Lord, kahit sa kanilang pag-uwi sa kanilang mga bahay, patuloy po na mangusap ang iyong mga salita hanggang sa ito po ay mag-akay sa bawat isa sa amin, Panginoon, na lubusang sumunod, maglingkod, at magtiwala sa iyo. Tulungan mo kami, Panginoon, na piliin sa bawat araw. Ikaw po ang aming maging priority. Sa tanging pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen at amen. Magandang umaga po at pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoon. Good morning po sa lahat. Um,
Handa na po natin ang ating po mga kaloob sa ating Panginoon ayon po sa ating mga natanggap sa ating buhay. Sinasabi po ng banal na kasulatan sa Deuteronomy 16 verse 17, magdala kayo ng handog tuwing haharap kayo kay Yahweh. Ayon sa dami ng pagpapalang tinanggap mo sa Kanya. Manalangin po tayo mga kapatid. Ama naming makapangyarihan sa lahat, maraming salamat Panginoon sa kalakasan na pinagkaloob mo sa bawat isa. Maraming salamat Panginoon sa mga kabuhayan, sa aming pong mga trabaho na pinagkukunan namin ng pagpapala mula sa iyo. Maraming salamat Panginoon sa direksyon na binibigay mo sa bawat isa sa amin. Dalangin namin, Panginoon, sa umagang ito, Panginoon, ang aming po mga handog, tanggapin mo, Ama, upang ang iyong pangangailangan sa templo, Ama, matugunan, Ama. Lord God, ganun din, Ama, maipalaganap ang iyong salita sa kapaligiran, Ama. Marami pong salamat, Ama, sa umagang ito. Pinupuri ka po namin, pinapasalamatan sa biyaya na patuloy na binibigay mo sa bawat isa. Sa pangalan ng aming Panginoong Jesus, Amen and Amen.
Standing on the promises of Christ my King, through eternal ages let His praises ring. Glory in the highest I will shout and sing, standing on the promises of God. Standing, standing, standing on the promises of God, my Savior. Standing, standing, I'm standing on the promises of God. Standing on the promises that cannot fail. When the howling storms of doubt and fear assail, by the living word of God I shall prevail. Standing on the promises of God. Standing, standing, standing on the promises of God, my Savior. Standing, standing, I'm standing on the promises of God. Standing on the promises that cannot fall, listening every moment to the Spirit's call, resting in my Savior as my all in all. Standing on the promises of God. Standing, 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 standing on the promises of God, my Savior. Standing, 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 I'm standing on the promises of God. Standing, 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 standing on the promises of God, my Savior. Standing, 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 I'm standing on the promises of God. Standing, 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 standing on the promises of God, my Savior. Standing, 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 I'm standing on the promises of God. Sige po, tayo pong lahat ay tumayo, tayo po'y dumulog sa Panginoon sa umagang ito. Kung meron po kayong nais na idulog sa Panginoon ay sama-sama po natin pagkatiwala ito sa Panginoon sa umagang ito. Makapangyarihan Diyos sa kalangitan, patuloy kami nagpupuri, nagpapasalamat sa malayang pagsamba. Kaya mong patuloy ka namin pasalamatan sa mga mensahe mo na aming narinig. Patuloy po, Panginoon, na tumimo ito sa aming puso, may pamuhay. At makita namin ito sa ng kalagahan sa aming mabuhay, Panginoon. Huwag mong hayaan na pumasok sa aming kabilang tenga at lumabas sa aming kabilang tenga na hindi namin naintindihan, naunawaan, kundi bagkos, Panginoon. Tulungan mo kami na makita namin ang kahalagahan ng mga bagay na nais mong ipaalala sa amin, Panginoon. Maraming salamat po sa mga salita mong aming narinig. Maraming salamat po sa paalala. At tawa, Panginoon, hindi ito maging katitirusuran ng bawat isa sa amin, kundi bagkos, Panginoon, tanggapin mo namin ito, masakit man, pero maraming salamat po dahil pinaunawa mo sa amin ang dapat namin gagawin. Pinaunawa mo sa amin, Panginoon, yung aming mga kakulangan. Pinaunawa mo sa amin, Panginoon, yung dapat naming malaman na sa maraming pagkakataon, Panginoon, ay binabaliwala namin ang mga salita mo. Pero sa umagang ito, maraming salamat po. Tunay po, Panginoon, na nangungusap ka sa bawat sa amin sa iba't ibang paraan. Pero maraming salamat po na malaya kaming nakakarinig ng iyong mga salita. Nawa maging hamon ito sa amin. Hindi ito, Panginoon, na maging panlulumo sa bawat sa amin, kundi maging kalakasan po.
doon sa aming mga kahinaan, Panginoon. Kaya sa umagang ito, Panginoon, narito po ang bawat isa sa amin. Batid at alam mo at walang nalilingid sa iyo, Panginoon, yung kalagayan namin sa iyo, sa harapan mo, Panginoon. Kaya sa umagang ito, narito po ang bawat isa sa amin, may kanya-kanyaming kahilingan, may kanya-kanyaming idinudulog. Dalangin ko po, Panginoon, sa takdang panahon, dinggin mo. At ngayon pa lamang, Panginoon, kiniklaim na po namin, kung ito ang kalooban mo, Panginoon, ay kiniklaim na po namin na dinirinig mo, Panginoon, ang aming mga panalangin. Kaya sa umagang ito, narito po ang bawat sa amin, kung may mga kanya-kanyang may problema sa aming kanya-kanyang pamilya, Panginoon, mamagitan ka. Dahil naniniwala kami, ikaw yung Diyos ng kaayusan. May mga problema kami sa aming mga kaibigan, sa aming mga kapitbahay, maging doon sa aming pamilya. Naniniwala kami na ikaw yung Diyos ng kaayusan. Ganon din po, Panginoon, kung meron kami mga kapatid na nangangailangan ng pinansyal, naniniwala kami, ikaw yung Diyos na mayaman. Hindi pa bumubuka yung aming mga labi, batid at alam mo na yung pangangailangan po ng bawat sa amin. Kaya dinudulog at tinataas po namin ang bawat isa sa amin. Tulungan mo kami ng matugunan, Panginoon, yung pangangailangan ng bawat isa sa amin. Ganon din po kung meron kami mga kapatid ng mga karamdaman, Panginoon, sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus, naniniwala kami na ikaw yung Diyos na manggagamot. Ano man po yung karamdaman ng bawat sa amin, dinudulog po namin sa iyo, bigyan mo ito ng kagalingan upang patuloy na makita namin ang kabutihan mo sa bawat sa amin. Huwag nawa na maging hadlang, Panginoon, yung nararamdaman namin upang talikuran ka namin, kundi bagkus maging tungtungan po namin ito upang kami magpatuloy. Hindi magiging hadlang anuman po yung nararanasan namin ng bawat isa sa amin. Kaya dalangin ko po, patuloy ng kagalingan nagmumula sa iyo, paranas mo sa bawat sa amin. Ganun din po, Panginoon, sa iyo po namin pinagtatagubilan ng bawat sa amin. Ano man po yung nararanasan ng bawat sa amin. Patuloy na manguna ka sa amin. Panghawakan namin, Panginoon, na kailanman hindi mo kami pababayaan. Hindi kailanman iiwan. Kaya naniniwala kami kapag lahat ng bagay pinagkatiwala po namin sa iyo. Walang imposible sa iyo. Dahil ikaw yung Diyos ng posible. At huwag mong hayaan, Panginoon, na hadlangan kami doon sa nakikita namin. Kundi bagkus tingnan po namin yung Diyos na makapangyarihan sa lahat. Mas malaki pa sa mga problemang nararanasan namin. Kaya maraming salamat po dahil sa kabila ng aming mga pagkukulang, nandyan ka pa rin, Panginoon, inuunawa po ang bawat sa amin. Sa kabila ng aming pagkukulang, nakikita namin, Panginoon, yung pagpapala mo ay ginagawad mo pa rin sa amin. Kaya maraming salamat po. Sa umagang ito, Panginoon, patuloy yung pagpupurit, pagpasalamat namin sa iyo dahil kay buti mo sa bawat sa amin, sa kabila ng aming pagkukulang, Panginoon, ay masasabi namin, talagang ikaw yung Diyos na mabuti. Ikaw yung Diyos ng pag-ibig. Ikaw yung Diyos na mapagmahal. Sa kabila ng aming mga karumihan, sa kabila ng aming pagkukulang, Panginoon, dyan ka pa rin, handang makinig. Andiyan ka pa rin handang umunawa sa bawat sa amin. Kaya hayaan mong patuloy ka naming pasalamatan sa taos-pusong pagpapasalamat namin sa iyo sa kabila ng aming mga pagkukulang, Panginoon. Maging hindi lamang po, Panginoon, sa mga magandang bagay, maging doon sa tingin namin ay pangit, tingnan po namin ito na meron kang magandang bagay na gagawin pa rin sa bawat isa, sa bawat pamilya, dahil ito ang nais mo sa amin, na yung mga anak mo ay makikitang nasa maayos na kalagayan. May kahirapan, pero alam namin, Panginoon, may kapayapaan, may kagalakan sa iyo. Kaya maraming salamat po. Ganun din po sa umagang ito ay siya po namin pinagtatagubilin yung mga kapatid namin na nagdaos sa magdadaos ng kanilang kaarawan. Dalangin ko po na patuloy ang pagpapala, yung igawad mo sa kanila, Panginoon, ang iyong pag-iingat. Patuloy na ingatan sila. Bigay mo yung nasa ng kanilang puso kung ito ang kalooban mo, Panginoon. Sa panibagong taon na kanilang idinagdam mo sa kanilang buhay, maraming salamat. Dahil alam namin, Panginoon, sa bawat segundo at sa bawat minuto ng kanilang buhay, Panginoon, alam namin marami kang ginagawa sa bawat isa sa kanila. Ganon din po, Panginoon, kung meron kami mga kapatid
na nagdaos ng kanilang anibersaryo ng kasal. Naniniwala kami, ikaw yung Diyos na namamagitan sa kanilang pagsasama. Ang dalangin ko po, patuloy mo ang pagpapala. At anuman yung maranasan nila, Panginoon, at masalubong nila sa pagsasama nila, Panginoon, naniniwala kami, ikaw yung magsasaayos ng lahat ng bagay. Kaya maraming salamat po doon sa mga tinugon mo at tutugunin mo ang panalangin, Panginoon. Sa iyo po namin pinagkakatiwala. At patuloy na maranasan namin, na anuman yung naranasan namin, anuman yung kalagayan namin, Panginoon, patuloy kami magpasalamat sa iyo. Dahil ikaw yung karapat dapat na pasalamatan. Sa panibagong linggo namin tatahakin, ngayon pa lamang, Panginoon, sa iyo po namin pinagkakatiwala ang bawat isa sa amin. Ingatan mo kami, ilayo mo kami sa anong aksidente, ilayo kami sa mga masasamang tao. At patuloy na maranasan namin yung kapayapaan, kagalakan sa bawat araw na lilipas sa aming buhay, Panginoon. Sa iyo rin namin pinagtatagubilin ang aming barangay, Panginoon. Manguna ka sa amin dahil naniniwala kami. Kapag yung pagkatakot namin sa iyo ay patuloy mong pagpapalain na aming barangay. Maging ang aming bansa, nakikita mo, Panginoon, ang kaguluhan, nakakalupanlumo, Panginoon, yung aming nakikita. Pero naniniwala kami. Ngay plano ka sa bansang Pilipinas. Sa patuloy na itinatagubilin po namin sa iyo ang mga leader, ang aming presidente, ang aming vice-presidente, mga senador, mga congressman, Panginoon. At lahat na nananungkulan po sa gobyerno. Patuloy na sa iyo po namin pinagkakatiwala ang bawat isa sa kanila, Panginoon. Kaya muli sa umagang ito, tanggapin mo, Panginoon, ang aming pagpapasalamat. At hayaan mo, Panginoon, na patuloy po namin panghawakan ang pangako mo sa amin, Panginoon. Naniniwala kami. Meron kami limitasyon, pero meron kaming Diyos na walang hanggan. Kaya hayaan mong purihin ka namin, sambahin ka namin, luwalhatiin ka namin. Ito po ang samot na langin sa tayong pangalan ni Jesus. Amen. Aming Diyos Ama na makapangyarihan sa lahat, walang hanggang pagpupuri, pagsamba, kadakilaan, karangalan, kalulatian, ang sama-sama po naming ipinagkakaloob po sa iyo sa umagang ito. Salamat po muli, Panginoon, sa kalayaan at pribilehiyo na ikaw ay aming sambahin, dakilain sa lugaring ito. Panginoon, sa aming pong pagtatapos ng iyong pong gawain, at sa pag-uwi po ng aking pong mga kapatid sa kanilang mga tahanan, amin pong ipinapakiusap ang pagsama mo po, ang pagpapala mo, Panginoon, ang pagtatagumpay, ang patuloy po nilang maranasan. At tulungan mo po kami, piliin namin sa bawat araw, sumunod, maglingkod, at magtiwala sa iyo. Ito po ang aming panalangin sa tanging pangalan ng aming Panginoong Hesus. Ang lahat po ay magsabi ng Amen at Amen. Palakpakan po natin ng Panginoon. Kakaupo lang po tayo saglit. Ilang pahayag lang po sa atin pong wina-welcome, ang atin pong first time nakasama po ngayon, ang ating kapatid. Siya po ay invite ni Ate Annalyn. Yan, si Ate Rowena, tama po ba? Pwede po ba kayong tumayo? Yan, palakpakan po natin siya, mga kapatid. Yan, so pwede po natin siyang puntahan at kamayan at i-welcome. So welcome po kayo sa IRM Area F1, hindi po light edition. Okay po, mga kapatid, nakikiusap lang daw po, paalala po sa meron po mga sasakyan, may mga 4 wheels, kung pwede daw po ay wag po nating harangan yung mga gate na ho,
para lang po maiwasan po natin ang mga ilang mga hindi maayos sa bagay. Yun ba yung tamang salita po doon. So, sa pinapakiusap po kung kayo po ay merong mga four wheels at nagpapasalamat tayo sa Lord, no? Kasi doon madami na ang may mga four wheels po sa atin. Wag po nating haharangan yung kanila pong mga gate. No? So, yun lamang po. Meron pa po bang ibang announcement, Ri? Ito po, panoorin po natin. Sige po. Ayan. Sige po, tayo pong lahat ay magsitayo at huwag po nating hayaan na hindi po makamayan ang bawat isa.